Ang asawa ko at ang biyenan kong babae ay ninakawan ng aking mga ipon para lamang bilhin ng isang marangyang bahay para sa isang murang kabit. Mas pinili nila ang parasitong iyon kaysa sa kanyang asawa na itinuturing nilang isang palamunin dahil sa aking kupas na hitsura. Ngayon, gagantihan ko ang kanilang kabulukan sa pamamagitan ng paggawa sa kanila na mga hampas lupa sa mismong lupain ng aking kumpanya. Ako, si Celestina Alcantara, 32 taong gulang ako, at sa likod ng tabing na hindi nakikita ng sinuman, ako ang CEO at nag-iisang tagapagmana ng Solara Prime Holdings, isang dambuhalang kumpanya na nagmamay-ari ng daan-daang komersyal na propiedad at mga elitistang subdibisyon sa Timog Silangang Asya. Ngunit kung makikita mo ako ngayong gabi, ang ilusyon ng kahirapan ay perpektong naipinta. Nakatayo ako sa isang makipot na kusina na may madilim na ilaw, suot ang isang lumang duster na may kupas na disenyo ng bulaklak at manipis na tela. Ang amoy ng gamit na mantika at ang halumigmig mula sa nababakbak na pader ay nangingibabaw sa hangin. Ang kamay na kaninang umaga lang ay pumirma sa isang kasunduan para sa pagbili ng lupain na nagkakahalaga ng 3.5 bilyon, ay ngayoy naghahalo ng murang tibag sa isang basag na seramikong tasa na may amoy luma. Ang bahay na ito, isang paupahan sa isang hindi kilalang lugar, ay sinadya kong rentahan gamit ang pekeng pangalan. Ito ang aking pekeng gintong hawla, isang makitid na entablado ng dula-dulaan, na maingat kong idinisenyo upang subukin kung hanggang saan kayang lamunin ng kasakiman ng tao ang kanilang katinuan. Sa aking mga mata, ang kasal na ito ay hindi lamang pagsasama ng dalawang puso, kundi isang psikolohikal na eksperimento at pinansyal na obserbasyon na sumusubok sa hangganan ng moralidad ng isang lalaki. Sa kasamaang palad, ang aking subject sa eksperimento ay napatunayang isang malaking kabiguan. Celestina, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag masyadong matamis ang tsaa? Sinadya mo ba to para magka-diabetes ako at masolo mo na ang bahay na to? Ang matinis na boses na iyon ay bumasag sa marupok na katahimikan, tumutusok sa aking pandinig na parang tinidor na kinaskas sa isang babasaging plato. Iyon si Mama Corazon, isang babaeng 58 anyos, na mayabang na nakaupo sa sala, na may sukat na 4x4 metro at masikip. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng napakataas, at ang mga nakahilerang gintong pulseras na alam kong kalahati ay imitasyon na binili sa Divisoria, ay maingay na kumakalansing sa tuwing igagalaw niya ang kanyang kamay para utusan ako. Sa kanilang mga social gathering at prayer meeting, laging ipinoposisyon ni Mama Corazon ang sarili bilang isang relihiyosa, mahinahon, kagalang-galang, at puno ng empatiya sa kapwa. Ngunit sa likod ng saradong pinto ng bahay na ito, ang maskara ng murang sosyalotera ay tuluyang natatanggal. Inilalantad niya ang kanyang tunay na anyo, isang materialistikong tirano na baliw sa yaman, at laging pakiramdam ay may utang na luho sa kanya ang mundo. Pasensya na po, Ma. Gagawa po ako ng bago. Mahinang sagot ko. Sinadya kong gawing nanginginig ang aking boses upang katawanin ang isang masunuring manugang, mahirap at walang gulugod. Suminghal si Mama Corazon, umiwas ng tingin, at tinitigan ako ng may pandidiri mula ulo hanggang paa. Walang kwentang babae. Ang sahod mo na kasing liit lang ng minimum wage. Ang trabaho mo lang dito ay ubusin ng bigas at tubig. Isa ka lang palamunin na nakikinabang sa pawis ng anak ko. Dapat si Ramon ay naghanap ng asawang ka-level niya. Isang babaeng may karera na mayaman at kayang iangat ang antas ng pamilya. Hindi isang hampas lupang tulad mo. Yumuko na lang ako ng malalim. Kinakagat ang loob ng aking labi upang itago ang isang mapanuyang ngiti na halos namumuo sa aking mukha. Kung alam lang ng matandang babaeng ito na ang paupahang bahay, na mayabang niyang tinatapakan, ang makinis na kalsada sa harap nito, hanggang sa kompleks ng mga tindahan, kung saan siya namimili ng gulay, ay maliit na bahagi lamang ng walang katapusang portfolio ng aking kumpanya. Malamang ay mamatay siya sa atake sa puso sa mismong sandaling ito. Ngunit hindi. Ang biglaang kamatayan ay masyadong mabilis at hindi kasiya siya.
Mas gusto ko ang isang mabagal, elegante, at ganap na pagwasak ng kaisipan. Bumukas ng malakas ang pinto sa harap. Pumasok si Ramon Castillo, dala ang init mula sa labas. Ang 34 anyos na lalaking ito, ang aking legal na asawa. Sa mata ng mga kapitbahay at malalapit na kamag-anak, ipinapakilala niya ang sarili bilang isang matagumpay na operations manager, isang magiting na bayani ng pamilya, at isang mapagbigay na asawa na di umano'y nagligtas sa akin mula sa kahirapan. Ang totoo, si Ramon ang pinakamasamang investment na ginawa ko sa buong buhay ko. Siya ay isang narsisistikong lalaki na may ego na kasing taas ng skyscraper, ngunit kabalintunaan, ang kanyang pinansyal na kakayahan ay katumbas ng isang batang elementarya na nag-aaral palang magbilang ng baon. Lagi niyang nararamdaman na karapat-dapat siya sa luho at mga pasilidad na hindi niya kayang bilhin gamit ang sarili niyang sahod. Ginagamit niya ang kanyang maliit na posisyon upang takpan ang malalim na inferiority complex. "Nakauwi na ako," sabi ni Ramon, habang basta na lang inihagis ang kanyang briefcase sa lumang sofa, na nagpaangat ng kaunting alikabok. Nakasimangot ang kanyang mukha, ginagaya ang isang pagod na executive na nag-iisip sa kapalaran ng isang multinasyonal na kumpanya. Ngunit ayon sa ulat ng aking espiya, kalahati lang ng araw niya ang ginugol. Sa pagrereklamo, sa isang kapihan, sa tabi ng kalsada. Sumunod ako, kinuha ang kanyang briefcase gaya ng dati. Nang ilang sentimetro na lang ang layo namin, isang matapang at nakasusuklam na amoy ang tumusok sa aking pang-amoy. Ang amoy ng sintetikong vanilla na napakatapang, kahalo ng murang alak, isang amoy na kilalang-kilala ko na, at nagsimulang kumapit sa kanyang mga damit sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Hindi ito amoy ng pawis, mula sa pagtatrabaho sa opisina. Ito ang bakas ng pawis, mula sa isang murang kabit. Ang pangalan niya ay Katrina, isang 24 anyos na freelance marketing agent na buong pagmamalaking nagsisilbing libreng sugar baby para sa aking asawa. Isang parasitong walang utak. Pakiramdam niya ay matagumpay niyang nasakop ang isang mayamang hari. Ang hindi niya alam, ang haring pinupuri niya sa kama ay isa lamang mahirap na payaso na walang kaharian. "Nag-overtime ka na naman, Mon?" Tanong ko na may inosenteng tono at maamong mata. Isang sanay na pagkilos, habang tinititigan ang kanyang namumulang mga mata. Niluwagan ni Ramon ang kanyang kurbata, nang marahas. Iniiwasan ang aking tingin na parang isang duwag. Ang kanyang mga mata ay balisang sumulyap sa smartphone, na lagi niyang mahigpit na hawak sa kaliwang kamay. "Siyempre, overtime. Akala mo ba mura ang gastusin dito? Ha? Akala mo yung kakarampot mong sahod ay kayang tustusan ang bayarin sa kuryente at pagkain natin araw-araw? Kailangan kong magkayod, Celestina." Tama si Ramon. Mabilis na sabat ni Mama Corazon. Tumayo upang ipagtanggol ang kanyang paboritong anak. Ang mga asawa ngayon ay hindi marunong makontento. Pagod na ang asawa sa trabaho. Imbes na asikasuhin at masahihin, iniimbestigahan pa. Na parang magnanakaw. Hala! Ipaghanda mo na ng maligamgam na tubig ang asawa mo para makapaligo. Tumango ako, na parang isang kahoy na manika, at dahan-dahang naglakad, patungo sa banyo. Sa likuran ko, malabo ngunit malinaw kong narinig ang kanilang mga bulungan. Mahina ang kanilang boses, puno ng sabwatan at kumukulong kasakiman. "Kumusta? Mon, ayos na ba? Yung special power of attorney?" Bulong ni Mama Corazon. Nanginginig ang kanyang boses sa pananabik. "Ayos na, Ma. Pineke ko na ang pirma ni Celestina. Eksaktong-eksakto sa itsura sa ID niya. Bukas ng umaga, pupunta na lang tayo sa main branch ng bangko. Kapag nakuha na natin ang pera, babayaran na natin ng buo, yung bahay sa Tierra Alta. Hindi malalaman ng tangang. Yun hanggang sa huli na ang lahat." Tumawa ng mahina si Ramon. Nanginginig ang boses sa kasakiman. Huminto ako sandali, sa gitna ng madilim na pasilyo. Tierra Alta. Kinailangan kong kagatin, nang mariin ang aking dila, hanggang sa malasahan ang dugo para hindi humalakhak ng malakas. Plinaplano talaga nilang nakawin ang pera,
mula sa aking personal na account, isang espesyal na savings account na sinadya kong iwanang may kaunting butas sa seguridad bilang pain. Ang laman nito ay eksaktong 50 milyon perang gagamitin nila para bumili ng isang marangyang bahay ng cash. At ang nagpapaging obra maestra sa kosmiko at trahedyang komedyang ito ay ang Tierra Alta Estates, isang eksklusibong proyektong pag-aari, binuo, at pinamamahalaan mismo ng aking kumpanya, ang Solara Prime. Si Ramon, ang aking asawa na pakiramdam, ay siya ang pinakamatalinong manipulador sa mundo, ay nagbabalak na gumawa ng krimen sa pamamagitan ng pagnanakaw ng aking pera para bilhan ng bahay ang kanyang kerida. At sa kabalintunaan, idedeposito niya ang ninakaw na pera pabalik mismo sa kaba ng aking kumpanya. Sila mismo ang masipag na humahabi ng kanilang sariling bitayan, at ginagawa nila ito nang may malapad na ngiti ng tagumpay sa kanilang mga mukha. Lumalalim na ang gabi, at ang makipot na paupahan ay tuluyan ng napuno ng katahimikan. Nakaupo ako sa gilid ng kama sa guest room. Pinaghiwalay kami ng tulugan ni Mama Corazon sa dahilang kailangan daw ni Ramon ng espasyo kapag stress sa trabaho, isang katawa-tawang dahilan na nagpadali para sa akin na magtrabaho nang walang nagbabantay. Binuksan ko ang aking espesyal na laptop na may military-grade encryption system. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa aking mukha na ngayon ay wala ng maskara ng pagiging isang inaaping asawa. Ang mga matang kanina'y nakayuko ay ngayoy matalim na nakatitig sa screen, puno ng nakamamatay na kalkulasyon. Ang aking mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard, hindi para gumawa ng simpleng accounting report, kundi para i-bypass ang mga protocol at i-access ng direkta ang priority banking terminal ng aking kumpanya. Isang pulang notification ang kumislap sa kanang sulok ng aking screen. Internal Security Alert. Attempted authorization for a 50 million deposit withdrawal detected. Awaiting physical verification tomorrow morning. Tinitigan ko ang mga zero na nakahanay sa monitor. Ax 50 million. Para kay Ramon at sa kanyang ina. Ang halagang iyon ay ang kanilang gintong tiket patungo sa langit ng mga sosyal. Ang simula ng isang marangyang buhay. Kasama ang walang kwentang kabit. Ngunit para sa akin, ang perang iyon ay hindi sapat para sa gastos sa pagpapatag ng isang bloke ng lupa. Sa bago kong commercial project, dahan-dahan kong iginalaw ang kamay patungo sa cancel and lock icon. Isang makapangyarihang pindutan na maaaring agad na i-freeze ang transaksyon at magpadala ng fraud alarm sa central security system ng bangko. Huminto ako sandali, huminga ng malalim. Ang aking hintuturo ay nag-aalangang lumutang sa itaas ng trackpad. Kung pipindutin ko ito ngayon, mabibigo ang kanilang pagnanakaw. Maaaring magpanik si Ramon at pagpawisan, ngunit hindi pa siya tuluyang masasabit sa batas. Ang parusa para sa attempted theft ay hindi sapat para wasakin siya hanggang sa kanyang mga ugat. Masyadong magaan iyon para sa isang taksil. Hindi. Ayokong mabigo sila. Sa simula pa lang, gusto kong magtagumpay sila. Gusto kong maramdaman nila ang peking tuwa ng paghawak sa susi ng marangyang bahay na iyon. Maramdaman kung gaano kalambot ang imported na leather sofa na binili nila mula sa aking ninakaw na pera. Gusto kong paliparin ang kanilang murang ego hanggang sa kalawakan upang kapag pinutol ko na ang mga pakpak ng kanilang kayabangan, ang pagbagsak ng kanilang mga buto sa semento ng katotohanan ay wawasak sa kanilang katinuan nang walang matitira. Sa isang kalmado, mapanuri, at eleganteng kilos, igininalaw ko ang aking cursor. Nagbibigay ng tahimik na pag-apruba gamit ang aking absolute veto power. Sa security system ng bangko, hinahayaang magbago ang status nito sa pre-approve. Sige, kunin ninyo ang pera bukas, mahal kong asawa. Bulong ko sa katahimikan ng silid na sinlamig ng yelo. Sige, bilhin ninyo ang bahay na iyon. Gawin ninyong reyna ang mayabang mong ina. At dalhin mo ang iyong murang kabit para dumihan ang marmol na sahig nito. Dahil sa sandaling maramdaman ninyong ligtas na kayo sa tuktok ng inyong tore, kakatok ako sa inyong pinto. Dala ang isang forensic audit at sunod-sunod na kaso na kukuha sa bawat hininga ninyo.
Isinara ko ang aking laptop na may matalas na tunog. Ang unang yugto ng trahedyang ito ay kasisimula ko palang buksan, at ang mga daga ay masayang pumasok sa bitag na may mataas na boltahe. Titiyakin ko, sa ngalan ng aking dugo, na walang sino man sa kanila ang makakatikim ng kahit isang sentimo mula sa katangahang ito. Sa huli, sila ay mawawasak at maitatala lamang bilang basura ng kasaysayan. Checkmate! Entry moves. Pinalitan ng madilim na madaling araw ang gabi. Ang hilik ni Ramon mula sa kabilang silid ay tumatagos sa manipis na pader ng paupahan. Nakakainis pakinggan. Mahimbing siyang natutulog, dinuduyan ng mga pangarap tungkol sa marangyang bahay at walang hanggang luho. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang pinansyal na anghel ng kamatayan ay gising. Nakaupo sa dilim, isang pader lang ang layo. Tumayo ako mula sa kama sa guest room, tahimik na naglakad sa malamig na linoleum floor. Ang aking pakay, ang pinakabagong smartphone ni Ramon, na basta na lang iniwan sa mesa. Ang mamahaling teleponong iyon ay binili ko noong nakaraang buwan gamit ang aking pera syempre. Kahit na ipinagmayabang niya sa kanyang ina, na iyon ay bonus mula sa opisina, para sa isang kahanga-hangang trabahong hindi naman nangyari. Hawak ko ang manipis na device. Nagliwanag ang screen, humihingi ng passcode. Laging maingat si Ramon sa teleponong ito, na parang naglalaman ng mga sikreto ng estado. Binabago niya ang PIN linggo-linggo. Pakiramdam niya ay isa siyang henyong secret agent. Ngunit, ang katangahan ng isang narsisista ay madaling hulaan. Ang kanyang mababaw na pag-iisip ay laging umiikot sa kanyang ego at pinakamalaking obsession. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa screen. Inilagay ko ang 6 na numero kombinasyon ng kaarawan ni Mama Corazon at ng anibersaryo nila ng kanyang kabit. Click. Bumukas ang lock screen. Nang walang kahirap-hirap, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Akala ng tangang lalaking ito, ang kanyang simpleng PIN ay isang hindi mapasok na pader. Nakalimutan niyang ang pinakasalan niya ay isang arkitekto na sanay mag-dissect ng mga security system ng mga gusaling nagkakahalaga ng trilyon-trilyong piso. Ang pag-hack sa telepono ng isang manager na tulad niya ay parang pampainit lang ng daliri. Binuksan ko agad ang kanyang messaging app. Malamig kong sinuri ang mga usapan. Mayroong group chat ng pamilya, mga katrabaho, at sa pinakataas, isang contact na nakatago sa pangalang Mang Tonyo Kliyente. Halos matawa ako, napakagaspang at napakamura. Pinindot ko ang contact at ang screen ay napuno ng mga nakakadiring mensahe, mga pusong emoji at malaswang litrato ni Katrina sa iba't ibang hotel. Babe, tuloy ba bukas yung bayad sa bahay? Excited na ko ipakita yung pool natin sa mga amiga ko. Umutang pa ako ng malaki sa mga loan shark para magpabongga sa party at sa bago nating bahay bukas. Bili tayo ng furniture galing Italy, ha? Ang sagot ni Ramon ay nagparamdam sa akin ng pagkasuklam at kakaibang kasiyahan. Siyempre, love, bukas, makukuha na yung ₱10 mula sa account ng palamunin na yon. Atin na ang bahay sa Tierra Alta. Maghanda ka ng maging reyna doon. Lumipat ako sa usapan ni Ramon at ng kanyang ina, si Mama Corazon. Dito, nakalatag ang blueprint ng kanilang krimen. Ang matibay na ebidensya na gagamitin ko para higpitan ang kanilang mga leeg sa korte. Mon, nag-practice na ako ng pirma niya 5 beses. Parehong-pareho na sa ID niya. Bukas, ako ang lalapit sa teller. Magpapanggap na ako ang binigyan ng kapangyarihan. Siguraduhin mong kumpleto ang mga papeles. Walang problema, ma. Binigyan ko na ng lagay yung contact ko sa bangko. Hindi na sila magtatanong. Kapag nakuha na natin ang pera, transfer agad natin sa developer ng Solara Prime para sa Tierra Alta. Pag nakuha na natin ang titulo sa pangalan ko, palayasin na natin ang babaeng yun. Palamunin lang naman siya. Huminto ang aking hinlalaki sa pag-scroll. Sinuri ko ang bawat salita, na parang isang predator na tinitingnan ang pulso ng kanyang biktima. Ang AS 50 milyon ay hindi lang numero para sa akin.
Ito ang pain na sinadya kong ilagay sa dulo ng isang may tinik na kawil. Sa mundo ng korporasyon, ang paglipat ng ganoong kalaking halaga gamit ang pekeng dokumento ay automatikong mag-activate ng anti-money laundering protocols. Hindi ko na kailangang umupa ng detective. Ang sistema ng bangko na mahigpit kong binabantayan ay gagawin ang trabaho nito. Susundan, ire-record, at ikukulong ang bawat digital na bakas nila. Plinano nilang mameke ng dokumento, gumawa ng planadong fraud, at sinadyang ilipat ang pondo nang walang karapatan. Sa mata ng batas, hindi na ito simpleng paglabag. Ito ay isang mabigat na krimen na may parusang pagkakakulong ng maraming taon. Idagdag pa ang kasong money laundering na mas hihigpit sa kanilang mga leeg hanggang sa maubusan sila ng hininga. Kinuha ko ang sarili kong telepono, binuksan ang kamera, at kinunan ng litrato ang bawat linya ng usapan. Agad kong in-upload ang mga screenshot sa encrypted server ng aking kumpanya. Nakuha na ang digital na ebidensya. Ang lahat ng ito ay magiging aking bala para sa likidasyon ng kanilang mga ari-arian at para tiyaking mabubulok sila sa pinakamalamig na selda. Sa wakas, sumikat na ang araw. Tumagos ang liwanag sa maalikabok na bintana ng paupahan. Kakaiba ang pakiramdam sa bahay ngayong umaga. Karaniwan, ang umaga ay puno ng sermon ni Mama Corazon o pagrereklamo ni Ramon. Ngunit ngayon, ang hangin ay puno ng pekeng kasabikan. Lumabas ako ng kwarto suot ang paborito kong lumang duster. Magulo ang pagkakatali ng aking buhok. Ipinapakita ang imahe ng isang pagod at walang kalaban-laban na asawa. Sa hapagkainan, bihis na bihis si Mama Corazon. Mas mataas ang kanyang pusod at nakasuot siya ng isang sutlang bestida na siguradong hiniram niya. Si Ramon naman, nakasuot ng makintab na abong Amerikana na nagtatago sa kanyang umbok na tiyan. Nagpapalabas ng aura ng isang murang new rich. Magandang umaga, Mon. Magandang umaga, Ma. Bihis na bihis kayo ngayon, ah? Tanong ko nang may inosenteng tono habang nagsasalin ng kape. Tumikhim si Ramon. May meeting ako sa isang importanteng investor. Malaking proyekto. Celestina, hindi mo maiintindihan ang mga negosyong bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Ihahatid ko rin si Mama sa isang malaking pagtitipon sa syudad. Dagdag ni Mama Corazon na may mapanuyang ngiti. Kaya dapat, bilang asawa, magdasal ka para maging matagumpay ang asawa mo. Huwag puro reklamo. Kapag natuloy ang proyektong ito, makakaalis na tayo sa bulok na bahay na to. Yumuko ako. Nagpapakita ng paghanga at pagpapakumbaba. Wow! Salamat sa Diyos. Ipagdarasal ko ang tagumpay mo, Mon. Ingat kayo sa daan. Hindi man lang ginalaw ni Ramon ang kanyang kape. Tumingin siya sa kanyang peking relo. Tara na, Ma. Malilate tayo kung papatulan pa natin tong usapang walang kwenta. Nagmamadali silang lumabas. Magaan ang mga hakbang na parang nanalo sa loto. Nakatayo ako sa pinto. Nakasandal sa nabubulok na hamba. Pinapanood silang papalayo. Unti-unting gumuhit ang isang napakalamig na ngiti sa aking mga labi. Ang ngiti ng isang arkitekto na nakita ang kanyang mga trabahador na ilagay ang huling ladrilyo para sa kanilang sariling kulungan. Ngayon, isusumite nila ang mga pekeng dokumento. Gagayahin ang aking pirma at kukunin ang aking pera. Sa tanghali, ililipat nila ang perang iyon sa developer ng Tierra Alta na automatikong babalik sa aking bulsa. Napakatanga. Akala nila ay nagtatayo sila ng isang maningning na kinabukasan. Hindi nila alam na ako. Sa likod ng lumang duster na ito, ang may kontrol sa bawat alikabok sa subdibisyong iyon. Ang titulong hinahabol nila ay isang pirasong papel lang na walang halaga kapag hinarap na ang aking mga abogado. Kapag naitala na ang transaksyon sa libro ng aking kumpanya, pipindutin ko na ang buton. Magpapatawag ako ng forensic audit, kukumpiskahin ang propiedad, at titiyaking ang pangalan ni Ramon ay permanenteng maitatatak sa blacklist ng mga bangko. Gagawin kong pulubi si Mama Corazon hanggang sa magmakaawa siyang matulog sa tabi ng basang karton. Huhubaran ko ng dignidad ang kabit na iyon at gagawin siyang palaboy sa lansangan. Magsaya kayo, mga hangal na daga. Tikman ninyo ang ilusyon ng inyong tagumpay ngayon. 11:45 ng tanghali. Ang hangin sa loob ng paupahan ay malagkit.
ngunit ang puso ko ay sinlamig ng yelo sa ilalim ng karagatan. Nakaupo ako sa harap ng laptop, nakatitig sa dashboard ng aking encrypted banking system. Ang guan 50 milyon na nakalagay sa aking Payn na account ay naging mga zero na. Transaction successful. Ang pondo ay na-withdraw na at malaking bahagi nito ay agad na inilipat sa isang destinasyong account. Sinuri ko ang numero ng account na iyon. Siyempre, ito ang receiving account ng developer ng Tierra Alta Estates, isa sa mga prestihiyosong subsidiary sa ilalim ng aking holding company. Ang milyon-milyong pera ay lumipat lang mula sa kanang bulsa ko papunta sa kaliwa. Ngunit ang katangahang ito ay may nakamamatay na legal na implikasyon. Sa mundo ng korporasyon, tinatawag itong asset tracing. Ang digital na bakas ng daloy ng pera ay absoluto at hindi matututulan. Sa paglipat na ito, opisyal nang gumawa ng money laundering at bank fraud sina Ramon at Mama Corazon. Hindi na lang sila simpleng pamilya ng mga palamunin. Sila ngayon ay mga nakalalasong asset na handa ko nang iliquidate hanggang sa kanilang mga ugat. Pagsapit ng hapon, narinig ko ang ugong ng sasakyan ni Ramon. Bumukas ang pinto nang may nakakadiring kasabikan. Ang malakas at sintunadong tawa ay pumuno sa sala. Lumabas ako mula sa kusina. Suot pa rin ang aking lumang duster, hindi pa naliligo, na may amoy ng pampalasa. Kailangan kong magpakita ng perpektong contrast para lalong lumaki ang kanilang kayabangan. Diyos ko, Ramon! Hindi ko akalain na darating agad ang araw na to. Sigaw ni Mama Corazon. Nagniningning ang mga mata. Puno ang kanyang mga kamay ng mga shopping bag. Ang kanyang leeg ay napapalibutan ng isang makapal na gintong kwintas na masyadong malaswa. Nakatayo si Ramon sa tabi niya. Taas noo, na parang isang tandang, na sumakop sa mundo. Nagpalit na siya ng damit, nakarolyo ang manggas, para ipakita ang bago niyang makintab na relo, isang relo na siguradong binili gamit ang natirang ninakaw na pera. Sabi ko naman sa'yo, Ma. Matagumpay ang bilyon-bilyong proyekto ko. Agad na inilipat ng foreign investor ang bonus ko ng cash ngayon. Nagsinungaling si Ramon nang hindi kumukurap. Lumapit ako ng may pag-aalinlangan. Wow, Mon, salamat naman. Ibig sabihin, mababayaran na natin bukas yung utang sa motor? Pagod ka siguro? Gusto mo ba ng tsaa? Suminghal si Ramon. Utang sa motor? Tsaa? Huwag mong ibaba ang antas ko sa mga ganyang isipan. Isa na akong executive ngayon, Celestina. Ang perang nakuha ko ngayon ay sapat na para bumili ng 100 motor at itapon sa dagat. Lumapit si Mama Corazon at sinadyang banggain ang aking balikat. Makinig ka, babaeng tamad. Mayaman na ang anak ko. Kabibili lang niya ng isang marangyang bahay sa pinakaprestihiyosong subdivision sa syudad. Narinig mo na ba ang Tierra Alta? Siyempre hindi. Alam mo lang ay palengke at murang gulay. Mag-isip-isip ka kung nasaan ang lugar mo. Palamunin ka lang. Huwag kang mangarap na matikman ang luho sa bago naming bahay. Tama si Mama, sabat ni Ramon. Ang bahay na yon ay galing sa pawis ko, at ang titulo ay nasa pangalan ko. Wala kang karapatan doon kahit 1 sentimo. Pasalamat ka at hindi pa kita itinatapon sa kalsada ngayon. Hala, maghanda ka ng masarap na hapunan. Gusto ko ng dekalidad na steak, hindi ang paksiw na isda na laging hinahain mo. Tumango lang ako. Mabilis na tumalikod para itago ang mukha kong nagpipigil ng tawa. Oh, Ramon, mahal. Nasa pangalan mo nga ang bahay. Baka nakasulat nga ang pangalan mo sa titulo. Pero ang lupang kinatatayuan nito, ang bawat ladrilyo, hanggang sa hangin na humihihip dito, ay pag-aari ko. Talagang hindi sila marunong sa pinansyal. Hindi nila alam na ang bawat kayabangang ipinapakita nila ngayon ay inirecord sa libro ng kanilang pagbagsak habang abala sila sa kanilang mga murang pinamili. Dahan-dahan akong umatras papunta sa guest room. Ikinandado ko ang pinto. Agad na nagbago ang aking postura. Mula sa pagiging mahina, tumayo ako ng tuwid na may aura ng isang CEO na handa nang magpataw ng sentensya. Kinuha ko ang aking satellite phone. Mabilis kong tinawagan ang isang numero. Agad itong sinagot. Magandang hapon, Madam Celestina.
Ang legal team ay handa na sa inyong utos. Ang boses ni Attorney Hernandez, ang pinuno ng aming legal division, ay matatag at propesyonal. Magandang hapon, Attorney Hernandez. Nalunok na nila ang pain. Sabi ko, ang boses ko ay sinlamig at sintigas ng bakal. Ang 60 milyon ay iligal na inilipat mula sa aking account. Gumamit sila ng peking dokumento at pineke ang aking pirma. Ayon sa inyong prediksyon, ma'am, i-freeze na ba namin ang assets nila ngayon? Huwag pa. Mabilis kong sagot. Tinitigan ko ang 3D model ng bahay sa Tierra Alta sa aking laptop. Hayaan muna natin silang mag-enjoy doon ng ilang araw. Hayaan mong imbitahan ni Ramon ang kanyang kabit at magdaos sila ng isang peking house blessing party. Gusto kong maramdaman nilang nasa tuktok sila ng mundo. Ano po ang agarang instruksyon para sa amin, Madam Celestina? Ihanda ang team para sa isang forensic audit ngayong gabi. Sundan ang bawat sentimo ng maruming pera mula sa aking account hanggang sa account ng ating developer. Patunayan na iyon ay ninakaw na personal kong pera, utos ko. Pagkatapos, gumawa ng isang formal na kasong sibil. Humingi ng danyos na 3 beses ang halaga ng ninakaw nila. Tiyakin na ang parusa ay ikakandado ang lahat ng bank account ni Ramon at magkakaroon ng sunod-sunod na auto-debit hanggang sa hindi na siya makabili kahit isang bote ng mineral water. Naiintindihan po, ma'am. Paano naman po si Gnang? Corazon? Isama siya bilang co-defendant at kasabwat sa money laundering. Gusto kong maramdaman ng matandang iyon kung paano maging isang palaboy na nagugutom sa kalsada. Ihanda rin ang kautusan para sa liquidation ng assets at makipag-ugnayan sa PNP para sa pagsasagawa ng aresto sa tamang oras. Sigas-o. Sige po, Madam Celestina. Ang lahat ng legal na dokumento ay magiging handa sa loob ng 48 oras. Perpekto. Tiyakin ninyong malinis ang trabaho. Gusto kong ang pangalan ni Ramon ay permanenteng mapako sa blacklist ng mga bangko habang buhay. Tandaan, Attorney Hernandez, hindi lang sila mga amateur na magnanakaw, sila ay mga parasitong masyadong sakim. Tiyakin ninyong ang portfolio ng aking kumpanya ay mananatiling malinis mula sa mga pesteng tulad nila. Titiyakin po namin na sila ay magiging basura lamang ng kasaysayan, Madam Celestina. Nagtapos ang tawag. Ibinaba ko ang telepono. Sa labas, naririnig pa rin ang tawa ni na Ramon at Mama Corazon. Ipinagdiriwang ang kanilang ilusyon. Ang kalansing ng peking alahas ni Mama Corazon ay parang musika patungo sa libing ng kanilang dignidad. Lumapit ako sa salamin. Ang anino ng isang mahinang babae na nakasuot ng lumang duster ay nakatitig pabalik sa akin na may nakakatakot na ngiti. Ang kamay na ito na mukhang magaspang ay ang parehong kamay na may hawak sa trilyon-trilyong piso na nagpapatakbo sa ekonomiya. Akala ng dalawang tangang iyon ay maloloko nila ako. Gustong-gusto ninyo ang bahay na iyon, di ba? Sige. Magpakasaya kayo dahil hindi magtatagal, ang magandang bahay na iyon ay magiging inyong pinansyal na kabaong. At ako mismo ang darating. Nakangiti habang ipinapako ang takip nito. Checkmate. In 3 moves. Sa aking military-grade tablet. Isang 3D architectural plan. Ang dahan-dahang umiikot, ipinapakita ang bawat detalye ng marangyang bahay. Sa Tierra Alta Estates, Block 8, BLG, Dotlaba, puno ng puting Carrara marble, floor-to-ceiling na bulletproof na salamin, at isang maliit na infinity pool. Presyo, 148.5 million. May natirang or 1.5 million mula sa 1.5 million na ninakaw nila. Sigurado akong napunta na iyon sa bulsa ng kabit para sa mga peking bag at mamahaling catering para sa peking house blessing party nila. Nakakatuwa ang tadhana. Si Ramon, ang tangang lalaki na pakiramdam. Pagkatapos, buong pagmamalaki niyang inilipat ang perang iyon sa account ng developer na pag-aari ko. Ginamit niya ang aking pera para bumili ng isang asset na nakarehistro sa portfolio ng aking negosyo. Sa batas, ang pera ay hindi kailanman umalis sa aking kaban.
Naglakbay lang ito sandali sa kamay ng isang tangang magnanakaw bago bumalik sa akin, dala ang nakamamatay na ebidensya ng krimen. Celestina, huwag kang tumayo diyan na parang tulala. Ipasok mo ang mga mamahaling damit ko sa maleta. Dahan-dahan. Baka masira ng marumi mong kamay ang tela. Pinilit ako ng matinis na boses ni Mama Corazon na isara ang tablet at itago ito. Lumabas ako ng kwarto. Nakayuko. Suot ang aking lumang duster na sinadya kong gusutin. Ang tanawin sa sala ay nakakaawa. Bukas ang mga malalaking maleta. Abala sina Mama Corazon at Ramon sa pag-iimpake ng kanilang kakaunting gamit. Handa na para sa kanilang paglipat sa Tierra Alta. Lumuhod ako. Tinutupi ang mga murang damit ng biyanan ko. Talaga po bang lilipat na kayo ngayon? Paano po ako? Hindi po ba ako sasama? Tanong ko. Sinadyang painitin ang kanilang kayabangan. Tumingin sa akin si Ramon nang may pandidiri. Sumama? Nagbibiro ka ba, Celestina? Ang bahay sa Tierra Alta ay para sa mga executive at sa pamilya ko. Hindi ka karapat-dapat tumapak sa imported na marmol doon. Isa ka lang palamunin. Panahon na para itapon ng isang pabigat na tulad mo. Makinig ka. Babaeng mahirap, sabat ni Mama Corazon. Itinuturo ang kanyang daliri sa aking mukha. Sa bago naming bahay, may mas karapat-dapat ng babae para kay Ramon. Isang babaeng bata. Maganda. At hindi probinsyanang tulad mo. Siya ang magiging reyna doon. Ikaw, manatili ka sa bulok na bahay na to. At buhayin mo ang sarili mo sa kakarampot mong sahod. Yumuko ako. Hindi para umiyak, kundi para itago ang isang malademonyong ngiti. Ang babaeng tinutukoy niya ay si Katrina. Isang parasitong malapit nang malaman na ang kanyang sugar daddy ay isang palaboy na walang kinabukasan. Kinuha ni Ramon ang kanyang telepono. Hello, babe? Oo, Katrina. Tapos na kami mag-impake. Hawak ko na ang susi. Pumunta ka na doon, ha? Ihanda natin para sa malaking party bukas. Oh. Na-transfer ko na yung para sa catering. Minase. Ban ma ba 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 ba. Nagpatuloy ako sa pagtutupi. Bukas sila magdaraos ng party. Isang selebrasyon ng ilusyon. Sa lupang akala nila ay kanila. Hawak na ni Ramon ang pisikal na susi. Ako mismo ang nag-utos sa manager ng Tierra Alta na ibigay ito sa kanya. Ngunit ano ang silbi ng susi kung sa mata ng batas, sila ay mga trespasser lang? Nang gabing iyon, pagkaalis nila na may malalakas na tawa, muli akong nagkulong sa kwarto. Ang aking satellite phone ay muling umilaw. Attorney Hernandez, anong report? Lahat ay ayon sa plano, Madam Celestina. Pinirmahan na ni Ramon Castillo ang turnover documents ng unit kanina. Ngunit, ayon sa inyong sikretong utos, ginamit ko ang aking absolute veto power para kanselahin at ilak ang proseso ng pag-issue ng titulo at deed of sale sa notaryo. Magaling, sabi ko. Ibig sabihin, wala siyang kahit isang pirasong ebidensya ng pagmamay-ari. Hawak lang niya ang susi, na parang isang janitor. Eksakto, ma'am. Ang 50 milyon ay nasa escrow na ngayon bilang toxic asset. Hinihintay na lang ang forensic audit. Ang pera ay nakakandado na bilang ebidensya para sa mga kasong isasampa natin. Paano ang execution team para bukas? Ang legal team, 3 unit ng PNP CIDG, at isang platoon ng ating internal security ay handa na. Hinihintay na lang namin ang hudyat ninyo para pumasok, arestuhin sila, at iliquidate ang assets sa gitna mismo ng kanilang party. Huwag kayong kikilos hanggat hindi ko ibinibigay ang signal. Dadalo ako sa party bukas. Magpapanggap akong isang kawawang asawang pinalayas. Gusto kong makita ang mga mata nila kapag nasa tuktok na sila ng kanilang kayabangan. Bago ko wasakin ang lahat ng kanilang tinatayuan. Masusunod, Madam Celestina. Nagtapos ang tawag. Akala ni Ramon at Mama Corazon ay nanalo na sila. Hindi nila alam
na ang bahay na iyon ay hindi isang palasyo, kundi isang silid-bitayan na sila mismo ang nagdisenyo. Ginamit nila ang i-50 milyon kong pera para bumili ng isang lubid na bibitay sa kanila bukas. Kapag nasakal na sila ng batas, titiyakin kong ang pangalan ni Ramon ay mapupunta sa blacklist. Ang kanyang mga account ay mauubos at sila ay magtatapos sa isang barong-barong na amoy kanal. Sa totoong mundo, hindi bulag ang hustisya. Naghihintay lang ito ng tamang taong magbabayad. At para sa mga sakim na taksil, ang kanilang huling hantungan ay maging basura ng kasaysayan. Checkmate. In one move, ang sahig na gawa sa puting Carrara marble sa Block 8, BLG 12, ay perpektong sumasalamin sa liwanag ng crystal chandelier. Nakakatuwa. Ang open space na disenyo ng sala na ito ay ako mismo ang gumawa 2 taon na ang nakalipas. At narito ako ngayon, nakatayo sa isang sulok, suot ang uniforme ng isang catering crew na ipinatapon sa akin ng aking biyenan kaninang umaga. Oo, dinala nila ako sa bahay na binili, gamit ang ninakaw kong pera para lang gawin akong libreng katulong sa peking party nila. Ang party ay isang sirko ng kayabangan. Ang mga mesa ay nakapalibot sa infinity pool. Ang catering ay naghahain ng mga imported na pagkain. Mula sa aking pananaw, ito ang huling sayaw ng mga bibitayin. Sa gitna ng mga bisita, nakatayo si Mama Corazon na parang reyna. Ang kanyang pulang bestida ay sumasayad sa sahig. Ipinapakita ang kanyang makakapal na gintong alahas, na ngayon ay sigurado akong tunay at binili gamit ang aking pera. Tingnan ninyo ang bahay ng anak ko, mga amiga. Binili ng cash. Walang utang sa bangko. Sigaw niya. Mabait talaga si Ramon. Binilhan niya agad ang nanay niya ng palasyo. Hindi tulad ng manugang kong, yan, itinuro niya ako. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Yumuko na lang ako. Palamunin lang ang babaeng yan. Ngayong nasa tuktok na ang anak ko, nararapat lang na gawin siyang katulong. Wala siyang kahihiyan para umalis sa buhay namin. Pinagtawanan siya ng mga kaibigan niya. Nilunok ko ang pangiinsulto. Tumawa ka lang, Mama, dahil bukas, lahat ng kumikinang na bagay na yan ay kukumpiskahin at malalaman mo kung gaano kainit ang bubong na yero sa isang barong-barong na amoy kanal. Napunta ang atensyon ng lahat nang pumasok si Ramon. Suot ang isang designer suit. Nakakapit sa kanyang braso si Katrina, ang murang kabit, na nag-aasal na siyang may bahay. Magandang tanghali sa lahat. Bati ni Ramon. Salamat sa pagdalo sa bago kong tahanan at ng aking future wife, si Katrina. Ang bahay na ito na nagkakahalaga ng A48.5 milyon ay simula pa lang. Halos mabilaukan ako. Capital gain? Hindi man lang niya alam ang pagkakaiba ng real estate investment at money laundering. Ang bahay na tinatapakan niya ay isang toxic asset. Lumapit sa akin si Katrina. Ang kanyang mamahaling sapatos binili rin gamit ang pera ko ay tumutunog sa marmol. So, ito pala yung asawang mahirap na pumipigil sa tagumpay ni Mon, bulong niya. Sinadya niyang banggain ang hawak kong tray. Prang. 3 baso ang nabasag. Ang laman nito ay tumalsik sa kanyang sapatos. Oops! Nanginginig ba ang kamay mo sa inggit? Pang-aasar niya. Linisin mo yan. Alam mo ba kung magkano tong sapatos ko? Hindi yan kayang bayaran ng kakarampot mong sahod. Hampas lupa. Tumahimik ang lahat. Lumapit si Ramon. Puno ng galit ang mga mata. Celestina, basura ka talaga. Lagi mong sinisira ang araw ko. Linisin mo yan. Tapos pumunta ka sa likod. Huwag mong ipakita ang nakakadiri mong mukha sa mga business partner ko. Yumuko ako. Hindi para umiyak, kundi para itago ang isang malademonyong ngiti. Lumuhod ako. Pinupulot ang mga bubog. Naramdaman ko ang kaunting sakit sa aking daliri. Ngunit wala ito kumpara sa sakit na malapit na nilang maramdaman. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-vibrate sa aking bulsa. Ang aking satellite phone. 2 vibrate. Ang green light. Isang text mula kay Attorney Hernandez.
Forensic audit. 100% complete. Fraud evidence is absolute. 150M civil case filed. Asset freeze activated. We are at the front gate. Tumibok ang puso ko nang mabagal at may kalkulasyon. Tapos na ang dula-dulaan. Ang natitirang ninakaw na pera ay na-block na. Ang pangalan ni Ramon ay nasa blacklist na. Simula bukas, ang kanyang sahod ay automatikong kukunin ng korte. Tumayo ako ng elegante. Ibinitaw ko ang mga bubog. Ang dating nakayukong postura ko ay naging tuwid, naglalabas ng aura ng isang CEO na naghahari sa trilyon-trilyon. Nagulat si Katrina. Ang lakas ng loob mong tumayo. Linisin mo yan. Ang kanyang sigaw ay biglang naputol ng malakas na tunog ng mga sirena mula sa gate ng Tierra Alta. 3 sirena ng pulis. Sinundan ito ng yabag ng mga combat boots. Nagsigawan ang mga bisita ni Mama Corazon, namumutla. Napatigil si Ramon, nabitawan ang kanyang baso. Si Mama Corazon ay natigilan. Ang kanyang kwintas ay parang kadenang sumasakal sa kanya. Mula sa pinto, pumasok ang 12-dosenang lalaking nakaitim ang security team ng aking kumpanya na nagbukas ng daan para sa 3 pulis. Si Attorney Hernandez ay naglakad papasok. Dala ang isang pulang folder. Nagtama ang aming mga mata ni Ramon, na ngayon ay puno na ng takot. Isang napakalamig ng ngiti ang gumuhit sa aking labi. Isang ngiti ng pamamaalam, bago sila opisyal na maging basura ng kasaysayan. Tapos na ang laro ninyo, mga daga ko. Bulong ko habang nagsisimula ang pagwasak sa kanilang dignidad ng walang anumang awa. Biglang tumahimik ang sala na puno ng marmol. Ang musika ay huminto. Ang tanging naririnig na lang ay ang yabag ng mga pulis at security team na pumapalibot sa lugar. Ang mga sosyal na bisita ni Mama Corazon ay nanigas. Sila na kanina'y tumatawa sa akin ay ngayoy parang mga estatwa. Si Ramon, na may peking tapang, ay sumubok na harangin ang mga pulis. Anong nangyayari dito? Sino kayo para pumasok sa pribadong ari-arian ko? May kilala akong general. Lumabas kayo. Sigaw niya. Nanginginig ang boses. Hindi siya pinansin. Lumapit si Attorney Hernandez, nilagpasan si Ramon na parang hangin, at huminto sa harap ko. Ang pinakakinatatakutang abogado sa bansa ay yumukod ng may buong paggalang. Handa na po ang lahat, Madam CEO. Ang utos na i-freeze ang lahat ng assets, at arestuhin sila, ay naisagawa na, ng 100%, ayon sa inyong kagustuhan, malakas na sabi ni Attorney Hernandez. Lahat ng panga sa silid ay tila bumagsak sa sahig. Tinanggal ko ang apron na suot ko, kahit nakasuot pa rin ng lumang duster. Ang aking tindig, ang pag-angat ng aking baba, at ang aking mga mata, ay ganap nang nagbago. Ang imahe ng mahirap at sunod-sunurang asawa ay patay na. Ang nakatayo sa harap nila ngayon ay ang predator, ang pinansyal na diktador, ang arkitekto ng kanilang pagkawasak. Tinanggap ko ang pulang folder mula kay Attorney Hernandez. Magaling na trabaho. Simulan na natin ang paglilinis sa mga pesteng ito. Napaatras si Ramon. Celestina? Anong ibig sabihin nito? Bakit ka tinatawag na CEO? Isa ka lang hamak na accountant na palamunin ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ramon, mahal kong asawa. Hindi ba't sinabi ko na sayo ang pangalan ko ay Celestina Alcantara? Ako ang nag-iisang may-ari, stockholder, at may hawak ng absolute veto power sa buong Solara Prime Holdings. Kasama na ang Tierra Alta, na mayabang mong tinatapakan ngayon. Imposible. Binili yan ng anak ko, gamit ang pawis niya. Sigaw ni Mama Corazon. Halos mabaliw. Tumawa ako. Isang tawang malamig at walang awa. Ibinato ko sa kanya ang isang kopya ng forensic audit. Basahin mo. Yan ang ebidensya kung paano nagpanggap ang nanay mo sa bangko gamit ang peking dokumento para nakawin ang aying 50 milyon kong pera. Pagkatapos, inilipat ninyo sa developer na 100% kong pag-aari. Hindi lang kayo nagnakaw, Ramon. Ninakawan ninyo ang kaban ko, para lang ibalik din sa kaban ko. Namutla si Katrina. Mon, sabi mo galing sa negosyo mo ang pera.
Sabi mo sa'yo tong bahay. Ibig sabihin, wala tayong kahit ano. Sigaw niya. Tinitigan ko si Katrina. Hindi lang wala. Ang lalaking yan ay opisyal, nang may pinakamalaking utang sa buong buhay niya. Tumingin ako ulit kay Ramon, na ngayoy nakaluhod na sa sahig. Ang bahay na ito ay isang toxic asset at opisyal nang kinumpiska ng aking kumpanya. At si Attorney Hernandez ay nagsampa na ng kasong sibil laban sa'yo, humihingi ng 158 milyon na danyos. Celestina, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Si Mama ang may pakana. Umiiyak na sabi ni Ramon. Umatras ako. Hindi na mahalaga kung sino. Ang katotohanan ay pumirma ka. Dahil sa kasong isinampa ko, ang pangalan mo ay permanente nang nasa blacklist ng mga bangko. Lahat ng account mo ay frozen na. Kapag nakalabas ka ng kulungan at nagtrabaho, lahat ng sahod mo ay automatikong kukunin ng korte para bayaran ang utang mo sa akin habang buhay. Tumingin ako kay Mama Corazon, na ngayoy hinang-hina na. Ang mga kaibigan niyang sosyal ay iniiwasan na siya, kinukuhanan pa ng video. At kayo, mahal kong biyenan, kayo na laging nangangarap ng palasyo at tinatawag akong basura. Kayo ngayon ang pangunahing suspek sa pamemeke at money laundering. Tinitiyak ko. Pagkatapos makumpiska ang bahay na ito, wala kayong kahit isang sentimo. Itatapon kayo sa kalsada at inaabangan ko ang araw na mapipilitan kayong umupa sa isang squatter na pugad ng mga daga at matutunan kung ano ang pakiramdam ng maging isang tunay na hampas lupa. Demonyo ka! Nilinlang mo kami! Sigaw ni Mama Corazon. Hindi ko kayo inutusan magnakaw. Binuksan ko lang ang pinto. At kayong dalawa, sa sobrang kasakiman, ang tumakbo papasok sa gilingan ng karne. Sagot ko. Sumenyas ako sa hepe ng pulis. Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Linisin ninyo ang kaharian ko. Sa mga pesteng ito. Masusunod, Madam Celestina. Team. Arestuhin ang mga suspek na sina Ramon Castillo at Corazon Castillo ngayon din. Hinila ng mga pulis si Ramon at pinusasan. Sumigaw si Mama Corazon habang kinakaladkad siya palayo sa kanyang mga mamahaling bag na ngayon ay kinumpiska na. Si Katrina, sinubukang tumakas, ngunit hinarangan siya. Paumanhin, ma'am. Kailangan ninyong umalis sa propiedad na ito ngayon din. At iwanan ninyo ang lahat ng alahas at bag na binili gamit ang ninakaw na pera. Umiyak si Katrina. Inihagis ang kanyang mga gamit. At tumakbo palabas ng walang sapin sa paa. Nakatayo ako sa gitna ng nagulong sala. Ang mga sigaw ni Ramon at Mama Corazon habang isinasakay sa police car ay isang napakagandang musika ng tagumpay. Akala nila ay maaagaw nila ang kaharian ko. Ang totoo, inihulog lang nila ang kanilang sarili sa pinakamalalim na impyerno ng pananalapi upang maging alikabok lamang ng kasaysayan. Ang paghihiganti ay naisakatuparan na ng ganap. Ang hustisya ng aking korporasyon ay hindi kailanman nakakakilala ng awa. Checkmate. 24 na oras ang nakalipas. Ako ay isang asawang hindi pinapansin na nakasuot ng lumang duster. Ngayon, naglalakad ako sa pasilyo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Suot ang isang Tom Ford suit at Christian Louboutin heels. Dinala ako sa interrogation room, kung nasaan si Ramon. Ang lalaking kahapon ay taas noo pa sa tabi ng infinity pool, ay ngayoy isang kahabag-habag na nilalang. Ang kanyang mamahaling damit ay pinalitan ng isang orange na damit ng bilanggo. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa isang bakal na mesa. Celestina. Sabi niya, basag ang boses. Umupo ako sa tapat niya. Mahal kong Celestina, asawa ko. Andito ka para bawiin ang kaso. 'Di ba? Pakawalan mo ako dito. Magsimula tayo ulit. Mayaman ka. Magiging masaya tayo. Reputasyon? Ulit ko. Anong reputasyon? Ang reputasyon bilang isang amateur na magnanakaw na nahuling ninanakawan ang sariling asawa? Si Mama ang may kasalanan, sabi niya. Sinisisi ang sariling ina. Ngumiti ako. Inilabas ko ang isang tablet. Pag-usapan natin ang mga katotohanan, Ramon. Hindi mahalaga kung sino ang may kasalanan. Ang katotohanan ay pumirma ka.
Ito ay isang mabigat na krimen. Walang halaga ng pera ko ang gagastusin ko. Para sa kalayaan mo. Bakit ka nandito? Para pahirapan ako? Nandito ako para maintindihan mo ang detalye ng iyong kamatayan. Sagot ko. Ang bahay sa Tierra Alta ay kinumpis ka na. Ang mga account mo ay frozen na. Pero simula pa lang yan. Nag-file ang kumpanya ko ng kasong sibil laban sa'yo, humihingi ng REN 50 milyon. Madali itong mapapanalunan ng korte. Ang pangalan mo ay nasa blacklist na ng mga bangko. Lahat ng kikitain mo ay mapupunta sa pagbabayad ng utang na iyon sa akin habang buhay. Kapag nakalabas ka ng kulungan, hindi ka isang malayang tao, kundi isang hampas lupang baon sa utang, sa dati mong asawa. Isa kang palamunin na mamamalimos sa kalsada, tulad ng tunay mong pagkatao. Demonyo ka! Sigaw niya. Ako ang hukom para sa mga sakim. Sabi ko habang tumatayo. Ikaw at ang nanay mo, ang nagturo sa akin, na ang tunay na kahirapan ay wala sa damit, kundi sa kasakiman sa loob ng dibdib. I-enjoy mo ang pagkain mo sa kulungan, dati kong asawa. Sana mas masarap yan kaysa sa paksiw na isda, na lagi mong nilalait noon. Lumabas ako nang hindi lumilingon. Ang kanyang mga sigaw ay naging musika na lang sa aking pandinig. Sa labas, naghihintay si Attorney Hernandez. Kumusta si Mama Corazon? Tanong ko. Nasa hiwalay na selda po siya. Umiiyak buong gabi, humihingi ng abogado. Pero dahil naka-freeze na lahat ng account nila, walang abogadong gustong tumanggap ng kaso niya. Ganap na siyang isolated. Tumango ako. Iyon ang batas ng aking mundo. Kapag isinara ang gripo ng pera, lahat ng peking katapatan ay natutuyo. Ang larong ito ay mayroon pang huling yugto. Hindi ko na kailangang harapin si Mama Corazon. Ang kawalan ng akses sa batas ay sapat ng parusa para sa kanya. Hahayaan ko ang tadhana na kumilos. Aabangan ko ang araw na ang mayabang na matandang iyon ay lalaya. Para lang matuklasan na mapipilitan siyang umupa sa isang barong-barong na walang bubong. Giniginaw tuwing gabi. At nilalanghap ang amoy ng kanal. Checkmate. Final phase. 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, nakaupo ako sa aking opisina sa ika-50 palapag ng Solara Prime Tower. Tanaw mula sa bintana ang buong syudad, na parang isang mapa sa ilalim ng aking mga paa. Wala na ang Celestina, na nakayuko at nakasuot ng lumang duster. Ang mahinang babaeng tinawag nilang palamunin, ay ganap nang namatay, at muling nabuhay bilang isang walang kapantay na financial executioner. Pumasok si Attorney Hernandez. Magandang umaga, Madam CEO. Ang desisyon ng korte sa ating kasong sibil ay lumabas na. Kinatigan ng hukom ang lahat ng ating hiling. Ang 50 milyon ay opisyal nang ibinalik sa kaban ng ating kumpanya. At ang inyong annulment ay legal nang naisakatuparan. Paano ang mga natitira nilang ari-arian? Napakalinis, ma'am. Ang 2 sasakyan, lahat ng alahas, at mga peking gamit, ay nakumpiska na. Ang pangalan ni Ramon ay permanenteng may pulang marka na sa blacklist. Kung magkakaroon man siya ng kita, automatikong kukunin ito ng sistema hanggang sa maging 0 ang balanse niya. Magaling. Paano naman ang mahal kong biyenan? Tumawa ng bahagya si Attorney Hernandez. Sige, Neng. Corazon ay nakapagpiyansa at pinalaya na kahapon. Matapos niyang traidorin at idiin si Ramon bilang nag-iisang utak ng krimen. Ngunit paglabas niya, nadatnan niyang nakakandado na ang kanyang inuupahan. Ang lahat ng kanyang basura ay itinapon namin sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng ulan. Ngumiti ako. Ang pagpapalaya sa kanya ay isang mas matalinong paraan ng pagpapahirap. Sa kulungan, may pagkain at tirahan siya. Sa labas, kailangan niyang magmakaawa para mabuhay. Hayaan siyang magdusa sa kalsada. Hindi na siya kailanman makakatikim ng anumang karangyaan. Isa pa pong bagay, Madam Celestina. Sabi ni Attorney Hernandez. May isang babaeng nagwawala sa lobby. Nagpapakilalang si Katrina. Papasukin mo siya, sabi ko. Makalipas ang 15 minuto, kinaladkad si Katrina papasok. Ang babaeng dati mayabang, ay ngayoy parang basang pusa. Walang make-up,
Magulo ang buhok. Suot ang mga lumang damit. Ma'am Celestina, patawarin ninyo ako, pagmamakaawa niya. May utang po ako. Hinahabol ako ng mga kolektor. Biktima lang po ako ni Ramon. Ang utang mo ay responsibilidad mo, malamig kong sabi. Hindi ako nakikialam sa hinaing ng isang babaeng na biktima ng sarili niyang kasakiman. Ang mga gamit na iyon ay kabayaran sa akin. Sumenyas ako sa mga guwardiya. Nawala ang mga sigaw ni Katrina. Ininom ko ang aking kape. Ngayong araw, opisyal kong tinapos ang pag-liquidate sa kanilang dignidad. Si Ramon ay nabubulok sa selda. Si Mama Corazon ay namamalimos sa kalsada. At si Katrina ay hinahabol ng mga nagpapautang. Sila ay opisyal ng naging mga latak ng lipunan. Ang aking obra maestra ay tapos na. Ang amoy ng panlinis ay pumuno sa bahay sa Tierra Alta. Pinapalinis ko ang bawat sulok na nadapuan ng kanilang maruming kamay. Bago ako pumunta dito, dumalo ako sa huling pagdinig ng aming annulment. Dinala si Ramon mula sa kulungan. Mukha na siyang kalansay. Celestina, huwag mong gawin to. Asawa mo pa rin ako. Karapat-dapat ako sa iyong kapatawaran. Pagmamakaawa niya sa harap ng hukom. Hindi ko siya pinansin. Your Honor, sabi ko. Ang lalaking iyan ay hindi na asawa, kundi isang kriminal na nanloko sa akin. Hinihiling ko ang agarang pagpapawalang bisa ng aming kasal, na siya ang may kasalanan, at walang hatian ng anumang ari-arian. 3 beses pumalo ang martilyo. Opisyal nang gumuho ang mundo ni Ramon. Ang awan 5 milyon na utang niya ay magiging isang walang hanggang sumpa. Bawat sentimong kikitain niya ay mapupunta sa akin. Muli akong napunta sa sala ng bahay sa Tierra Alta. Isang manager ang lumapit. Madam Celestina, malinis na po ang unit. At may bagong alok mula sa isang buyer sa Singapore. Handa silang bilhin ito ng cash sa halagang R75 milyon. Pumirma ako. Ang bahay na naging simbolo ng katangahan ni Ramon ay nagbigay po sa akin ng kita na mahigit 25 milyon sa loob lang ng isang linggo. Ganyan maglaro ang isang predator. Mula sa aking bag, inilabas ko ang lumang duster na naging saksi sa lahat. Akala nila ito ang simbolo ng aking katangahan. Hindi nila alam na ito ang balabal ng isang berdugo. Itinapon ko ito sa apoy. Kasabay ng pagkaabo nito, namatay na rin ang imahe ng isang kawawang asawa. Si Ramon ay nabubulok sa selda. Si Mama Corazon, ayon sa aking espiya, ay pinalayas ng kanyang mga amiga. At ngayoy isang tunay na hampas lupa na nakatira sa isang barong-barong sa tabi ng riles. Nilalanghap ang amoy ng kanal. Si Katrina naman ay hinahabol ng mga sindikato. Natanggap na nila ang kanilang ganap na karma. Hindi ko na kailangang dumihan ang aking mga kamay. Ang batas at ang matinding kahirapan ang tatapos sa kanilang pagdurusa. Bukas, hindi na ako lilingon pa. Sila ay basura lamang ng kasaysayan na matagumpay kong nilinis mula sa sahig ng aking kaharian. Tumalikod ako. Lumabas ng marangyang bahay na iyon. Nang taas noo. Ang hangin ay malaya. Ang dula-dulaan ay opisyal nang natapos. Ako, si Celestina Alcantara, ang nag-iisang arkitekto ng aking tadhana. At simula ngayon, ako ang absolutong reyna na hindi kailanman mapapantayan ng sinuman. Skakmat, ganap. Ang maruming tubig ay tumulo mula sa kalawangin at butas na yero, tumama sa kulubot na sentido ng isang matandang babae. Si Corazon, na gumising na nanginginig sa ginaw, ay nakahiga sa isang manipis at basang banig. Ang kanyang tirahan ngayon ay hindi na ang palasyo sa Tierra Alta, kundi isang 2x2 metrong barong-barong sa tabi ng isang maruming ilog sa syudad. Ang hangin ay hindi na amoy mamahaling pabango, kundi amoy kanal, basura, at patay na daga. Umubo si Corazon. Ang kanyang lalamunan ay masakit. Sinubukan niyang higpitan ang kumot na gawa sa lumang basahan isang damit na hindi naiiba sa duster na dati niyang kinukutya kay Celestina. Kumakalam ang kanyang sikmura. Walang catering. Walang katulong na sisigawan. Gumapang siya patungo sa isang plastic bag. Ang natitira niyang maleta. Hinanap niya ang kanyang pitaka.
kung saan mayroon dapat siyang 5 piraso ng 1,000 piso. Ngunit wala na ito. Nawala. Nanlaki ang mga mata ni Corazon. Naalala niya kahapon si Katrina. Ang kabit ay nakisilong sa kanya. Habang natutulog siya, tinangay pala ng parasitong iyon ang natitira niyang pera. Isang parasito ang kumain sa kapwa parasito. Hayop kang babae, sigaw ni Corazon. Wala na ang kanyang mga gintong alahas. Napalitan na ng dumi at putik. Tinapon siya ng katotohanan. Opisyal na siyang isang hampas lupa. Sinubukan niyang mamalimos sa isang kalapit na karinderya. Pabili po ng kanin. Wala pa po akong kain, sabi niya. Ginagawang kaawa-awa ang boses. Ngunit ang babaeng nagtitinda ay tiningnan siya ng may pandidiri. Hoy! Matanda! Kahapon lang, kung laitin mo itong tindahan namin, akala mo kung sino ka. Ngayon, nagmamakaawa ka sa akin? Pinagtawanan siya ng mga tambay. Mayaman ako dati. Manager ang anak ko. Sigaw niya. Kumakapit pa rin sa ilusyon. Isang lalaking may tattoo ang tumawa. Manager? Huwag kang managinip. Nakita ko ang mukha ng anak mo sa dyaryo. Manloloko sa bangko, di ba? Basura lang kayo na nagpapanggap na mayaman. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa puso ni Corazon. Hindi siya makasagot. Mula sa isang TV sa karinderya, narinig niya ang balita. Ang logo ng Solara Prime Holdings ay lumabas. Inanunsyo ng reporter na ang CEO nito, si Celestina Alcantara, ay nag-acquire ng isang bagong commercial block. Pinalalakas pa ang kanyang imperyo. Ang balita ay binanggit din kung paano matagumpay na nilinis ng kumpanya ang sarili nito mula sa mga internal na peste. Ang tunay na reyna ay patuloy na lumilipad pa itaas. Si Celestina ay hindi lang kumuha ng kanyang mga ari-arian. Binura niya ang mismong pagkatao niya sa mapa ng sibilisasyon. Napaatras si Corazon. Hindi siya makahinga. Bumagsak siya sa putikan. Tumalsik ang maruming tubig sa kanyang mukha. Sa wakas, umiyak siya ng husto. Sinisisi ang lahat, ngunit walang makakapagpabalik ng oras. Ang kanyang pagdurusa ay isang tuldok lamang sa karagatan ng kahirapan. Siya na nangarap yumapak sa iba, ay ngayoy opisyal ng kinalimutan ng mundo. Siya ay hinusgahan, binalatan, at itinapon isang basura ng kasaysayan na mabubulok sa ilalim ng kanal. Ang sementadong sahig ng selda ay sinlamig ng yelo. Sa isang sulok ng masikip na kwarto, nakaupo si Ramon Castillo. Yakap ang kanyang mga tuhod. Ang hangin ay mabaho, amoy pawis, ihi, at kanal. Ang lalaking dati mayabang ay ngayoy isang nanginginig na kalansay. Ang kanyang mukha ay may mga pasa. Isang welcome mula sa mga kapwa bilanggo. Hoy, peking manager. Linisin mo yang kubeta. Subukan mong huminto, babasagin ko yang panga mo. Sigaw ng leader ng selda. Walang nagawa si Ramon. Ang lalaking dati tinatawag na palamunin ang kanyang asawa, ay siya na ngayong palamunin sa ilalim ng food chain. Umiiyak. Gumapang siya, at sinimulang kuskusin ang maruming sahig ng kubeta. May tumawag sa kanya. Isang public attorney ang dumating. Nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Sa kasamaang palad, G. Castillo, wala kang pag-asang manalo sa apela, sabi ng abogado. Ang ebidensya laban sa'yo ay masyadong matibay. Ang sentensya mo ay 7 taong pagkakakulong. Gumuho ang mundo ni Ramon. Hindi! Pakiusapan ninyo si Celestina. Mayaman siya. Kaya niyang bawiin yan. Ipinasara na ng dati mong asawa ang lahat ng pinto para sa anumang negosasyon. At tungkol sa pera, pinanalo na niya ang Alan 50 milyon. Nakasong sibil laban sa'yo. Ang bahay sa Tierra Alta ay nakumpiska na at naibenta na ulit. Kumita siya ng malaki mula sa katangahan mo. Lalong nanlaki ang mga mata ni Ramon. Anong mangyayari sa akin? Dahil sa utang na 150 milyon na hindi mo kayang bayaran. Ang pangalan mo ay permanente, nang nasa blacklist ng mga bangko. Patay ka na sa sistema ng ekonomiya ng bansa. Kapag nakalaya ka at nagtrabaho, lahat ng kikitain mo ay automatikong kukunin para bayaran ang utang mo.
Magtatrabaho ka ng libre para sa dati mong asawa habang buhay. Ang sentensyang iyon ay sumira sa bawat hibla ng pagkatao ni Ramon. Ang kanyang kinabukasan ay naging abo. Paglabas niya ng kulungan, isa siyang alipin ng utang. Magiging masahol pa siya sa isang hampas lupa. Bumalik si Ramon sa selda, na parang isang zombie. Lumuhod siya sa harap ng maruming kubeta. Umiyak siya. Naalala niya ang malamig na ngiti ni Celestina. Tama ang dati niyang asawa. Ang pinakamatinding parusa ay hindi kamatayan. Ito ay ang mabuhay araw-araw, ngunit pinipilit na lunukin ang katotohanang ang lahat sayo ay kinuha na legal, elegante, at ganap. Kinuha ni Ramon ang maruming brush at nagpatuloy sa paglilinis. Tinatanggap ang kanyang walang hanggang kapahamakan. Ang tanawin mula sa penthouse sa ika-6 na palapag ay nakamamangha, isang karagatan ng mga ilaw. Dito, ang ingay at pagdurusa sa ibaba ay hindi naririnig. Nakatayo si Celestina Alcantara. Suot ang isang itim na sutlang damit. Umiinom siya ng mamahaling alak. Wala na ang anino ng isang mahinang babae. Siya ang absolutong reyna ng kanyang imperyo, na ngayon ay malinis na mula sa mga peste. Pumasok si Attorney Hernandez. Magandang gabi, Madam Celestina. Narito po ang huling ulat. Ang lahat ng proseso ng likidasyon ay pinal na. Ibinigay niya ang isang folder. At tanbis ay ang proseson. Sa loob, naroon ang mga litrato at ulat ng huling kalagayan ni Ramon, Corazon, at Katrina. Si Ramon, isang kalansay sa loob ng selda, baon sa 60 milyon na utang, at patay na sa sistema ng pananalapi. Si Corazon, isang palaboy sa lansangan, nabubuhay sa gitna ng dumi at amoy ng kanal. Si Katrina, hinahabol ng mga sindikato, nabubuhay sa takot. Isinara ni Celestina ang folder. Tapos na. Lahat ng parasitong sumubok na ubusin siya, ay nawasak na. Akala nila maloloko nila ang isang henyo. Hindi nila alam na mula sa simula. Pinayagan lang niya silang maglaro sa kanyang chessboard, bago niya sila dalhin sa isang pinansyal na pagpapakamatay. Tapos na ang trabaho mo, Attorney Hernandez. Sunugin mo ang lahat ng dokumento nila. Ayokong makita pa ang kanilang mga pangalan. Utos ni Celestina. Lumabas ang abogado. Iniwan ang reyna sa kanyang maringal na kalungkutan. Itinaas ni Celestina ang kanyang baso. Isang tagay para sa gabi. Para sa hustisyang walang kapantay. Walang kapatawaran para sa mga taksil. Walang awa para sa mga sakim. Sina Ramon, Corazon, at Katrina ay ganap ng nabura sa sibilisasyon. Nakalibing ng buhay sa kahirapan na sila mismo ang gumawa. Sila ay mga basura na lamang ng kasaysayan. Isang nakamamatay ng ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa labi ni Celestina. Ang nakakapagod na dula-dulaan ay tapos na. Ang trono ng kaharian ay sa kanya na magpakailanman. Ang obra maestra ng paghihiganti ay naisulat na. Checkmate. Magpakailanman. Wakas. Ang asawa ko at